So guys, welcome to my YouTube channel. To this video ay mag-repair tayo ng CRT TV. Bali, ang naunang dumating kahapon itong ProMac na 21 inches, no power siya. Ang itong China CRT na Plardin by Lexing na 17 inches yata to. 14 inches. Ngayon nang dumating. Hindi ko pa na-test kung ano yung ano niya. Pero ito yung muna nating re-repairin kasi gagamitin daw nila sa video okay mamaya. Ito yung una nating re-repairin guys. Ang China CRT TV na Plardin by Lexing. Test muna natin kung ano yung kanyang problema. Sabi kasi ng may-ari, ayaw dumaon. Try natin. Wala siyang indicator light. No power. Buksan natin. Check natin ang kanyang AC cord guys kung merong supply. Bali, check ko dito ko i-ano yung tester ko kung meron siyang voltahe. Tapos saksak ko. Nahihirap kasi walang cameraman. Bali, nisaksak ko na saya kanyang sandali, tatawag ako ng cameraman. Ano guys, oh, nasaksak ko na sa kanyang AC cord. Ito yung kanyang saksakan. I-power on ko muna dito. Tingnan nyo sa tester kung mayroong voltahe. Plug in ko. Sandali. Hindi pala naka-AC. Kasi DC yun. Yun na. Saksak ko. Saksak ko. Saksakan. Pagita. Saksak ko. Tester. Yun. Good ang kanyang AC cord. Tapos, next natin i-check ay kanyang fuse kung putol. Ilagay natin sa buzzer mode or continuity. Kung di ba putol yung kanyang fuse. Kasi no power siya eh. Yan guys oh. Open ang kanyang fuse. Means guys, mayroong short dito sa kanyang primary. Minsan na kasi nangyayari na na-open yung fuse eh. Meron ring case na ganyan. Pero sa ganitong case, check natin yung kanyang mga parts. Meron yung short. Hindi yan basta-basta ma-open yung fuse kung walang shorted. Bali, mag-check tayo dito guys sa kanyang primary section. Kasi sunog, open yung kanyang fuse. Okay na sana kung na-open lang yung fuse niya. Shorted ang kanyang
Horizontal transistor guys, shorted oh. Hindi pa natin to ma-finalize guys na horizontal transistor yung shorted, kasi kapag mga shorted ganitong mga transistor dito, nagko-connect yan dito sa ano yan, transistor, pati dito sa kanyang primary capacitor. Tama nga dito shorted oh, sa primary niya. Check ko muna guys yung mga parts kung saan dito yung shorted para hindi humaba yung video na. Ang gagawin ko guys, maghang tayo muna ng mga paa. Hindi tayo baklas ng baklas para hindi masira yung board ng TV. Bali, ihang natin yung mga connection kung saan dumadaan. Ihang natin yung mga paa para ma-determine natin kung saan talaga yung parts na may shorted. Ang coating kasi ng board ng China na TV guys, ano, madaling matanggal. Pag matagalan mo lang ng soldering lead, tapos malakas yung soldering pump mo, natatanggal yung kanyang coating. Hindi katulad sa mga branded na mahihirapan ka pang tanggalin yung hinang. So guys, nahang ko yung paa ng maliit na transistor dito. Test natin ulit yung horizontal transistor. Kung shorted pa rin ba. Shorted pa rin guys. Dito sa maliit, wala nang shorted, pero dito sa filter, meron pa rin. Dito naman tayo maghang sa malaking horizontal transistor. I-correct lang guys kung may mali ako sa mga sinasabi ko, kasi hindi naman ako talaga legit na technician. Based on my experience lang kasi ito. Sa awa ng Diyos, almost 4 years na akong nagre-repair. Wala naman akong error sa nire-repair ko. Maghang tayo kahit dalawang paa nyo lang guys. Para malalaman na natin kung shorted ito. Kasi maya, kung tatanggalin mo, hindi naman shorted. Nasira lang yung board niya. Oh, medyo na ano no. Naputol na guys. Oh. Hindi pa malakas yung soldering pump ko.
Ijumpira lang natin mamaya ito ng wire. Minsan kasi kung mahina yung soldering pump mo, hindi rin maka-higop ng solda na tinatanggal. Natatanggal talaga guys. Tanggal na yung kanyang kita ko sa inyo. Ito guys, oh. Yun yung sinasabi ko na natatanggal yung coating niya. Yung board. Di yun, oh, putol na, oh. Tapos ito rin. Bali, jujumpiran ko lang mamaya ito ng wire. Punta dito. Tanggal na. Yung maliit na pump ko lang ngayon ginagamit ko, natanggal na. Ito pa kaya yung malaki. Test na natin ulit guys yung horizontal transistor kung shorted na. Nahang na natin yung dalawang paa. Confirm guys. Ang horizontal transistor talaga yung shorted. Tanggalin ko muna. So guys, tanggalin natin yung kanyang horizontal transistor. Hindi na guys, gumising na yung apo namin ulit. So guys, oh. Check natin yung shorted nila. Buzzer mode. Test natin yung shorted. Okay, no? Lumabuzzer ito. Shorted talaga. Nagubat na yung system ko. So guys, nakita na ko naman ito yung ipalit natin sa shorted na horizontal transistor. At ito yung fuse. Dahil ginawa ko lang pa kasi wala akong karulan na sa kanya na may paa na. Ito yung kanyang fuse na open. Putok pala sa loob. At ito yung shorted. Ito yung pamalit ko. Palit natin. Tapos lagyan nyo ng silicone compound para higupin yung init papunta sa heatsink. Para hindi uminit. Ang sakto yung horizontal transistor. Lagyan nyo ng silicone compound. Para tuyo. Tuyo yung silicone compound ko. Pinagpigan natin ito guys yung naputol na circuit. Guys, yung putol. Pinagpigan natin ulit. Malapit na naman sa ano.
Guys, kabit na natin. Tapos na-jumper na natin. Kunting jumper naman kasi malapit lang sa board. Dugo na circuit. Ano yung short dito? Test natin yung circuit o short line o hindi na. Ito guys, parang circuit. Itetest natin yung papawakan na. Test mo naman natin yung fuse. Okay na. Sarado na natin guys. Sige, test natin kung okay na ba, kung magka-power na. Ano guys, test natin. Sana magka-power na. Ito na guys, itetest na natin kung magkaka-power na ba siya. Matapos natin palitan yung horizontal transistor at saka fuse. Power on ko. So guys, bali pag test natin kung pagpalit natin ng transistor at saka fuse, pag test natin, pumutok ulit yung fuse. Hindi ko pala na-check yung ano niya, yung rectifying diode niya, shorted yung dalawa. Pakita ko. Bali ito yung kanyang rectifying diode guys. Yung apat na to. Tiyayin natin. Bali ito guys yung apat to. Bali shorted yung dalawa sa gitna. Kaya pag test natin, pagkatapos pumalit ng horizontal transistor at saka fuse, pumutok ulit yung fuse niya. Ito. Putok ulit. Shorted pala itong dalawang rectifying diode sa gitna. So guys, i-test natin oh. Yung dalawa sa gitna. Shorted pala. Ito, yung dalawa sa gitna. Yun. Yung dalawa sa gilid, okay. Pero papalitan natin to lahat. Yung apat na to. Kasi baka naepektuhan na ito, magkakalik agad. Papalitan natin yung apat na rectifying diode. Kukuha lang tayo guys sa scrap board na wala pang di pa nagka-shorted. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Para walang na-damage. Dito tayo guys. Kukunin natin yung apat na to. Bago natin i-kunin, check natin muna kung shorted. Ito na yung ipapalit natin. Yung apat na ang rectifier diode at saka fuse. Ito yung pinilitan ko ng pumutok ulit. At yung dalawang shorted na rectifying diode. Pero apat talaga yung pinalitan natin para sigurado. Bali ito na lahat yung pinalitan natin sa TV na to. Sira niya. Kabit ko muna. Kabitan natin guys. Paalala lang po sa mga disclaimer lang sa hindi technician. Huwag niyong gayahin yung ginagawa ko kung wala kayong knowledge sa electronics.
Kasi baka makuryente kayo, malakas yung voltahe nito. Ang gumagawa nito ay pawang may alam ng sa electronics. Sana all. Buti na lang pagputok ng fuse, hindi pumutok yung fluorescent transistor ko. Sa mga hindi pa tayo subscribe ng channel ko, please subscribe guys. Panoorin niyo yung video ko hanggang matapos. Pause muna guys para hindi mawala yung video natin. Yan na guys, nakabit ko na yung rectifier diode. Tapos fuse. Kabit ko na. Check natin ulit. Sana guys, hindi na puputok. Hindi ko napansin, hindi ko na-check yung rectifier niya. Kaya kung mag-repair ka guys, dapat double check. Naka-repair na naman kasi ako na transistor lang yung pinilitan ko at sa fuse eh. Hindi naman nag-shorted yung rectifier kaya hindi ko na check kanina. Ano guys, testing na natin kung puputok pa rin ba o hindi na. Ano guys, yung ni-repair natin guys, na-plug din by Lipsing 14 inches. Pangit na yung display niya kasi yung antenna ko luma na. Sa washing machine, kahit damihan mo Hanggang dito na lang guys, thank you. siya.